mag-uumpisa, kagaya na mga kaibigan ay napanood natin yung pinapang-aral ni Pastor, di ko alam kung Pastor ito, Pastor Ventilador sa... Okay, Pastor Ventilador. Oo. Bali ako kasi yung founder ng Patripasyanism. So, sino pastor ko? Wala. Si Kristo lang. Okay? So, ganun yun. Pag nagpa-founder ka, kung ano ba magtuturo sa'yo, hindi si Kristo. Hindi naman kailangan yung mga diploma dyan sa pagpapastor. Tinayo nyo lang yung school nyo na yan, pang business. Bakit may tinayo bang mga college si, La Pedro? Ha? Okay, tuloy. Panginoong Jesucristo. Kasi ang aral na ni Ventilador ay Patriarchanism. Oh, bulol ka pa. Ikaw talaga, patawa ka. Patripasyanism. Hindi patripanism. Ano yan? Panis. Napatawa ka eh. Iba nga sinasabi, patripanism. Panis daw, patrisatanism. Kayo yung patrisatanism, kami yung kay Father Jesus. Dalawang naglalaban dyan. Isang amang Jesus, isang amang Diablo. So, pili ka lang, no? Ulitin natin. Patripasyanism yun. Tuloy. Yung Patriarchanism ay walang iba, kanilang paniniwala na yung ama ay yun din yung anak. Sa kanila, ang paniniwala ni Ventilador, ang namatay daw ay Diyos. So, tama naman. Yung ama, yun din yung anak na lamb. Hindi naman ang anak ang Diyos na nagdalawa Diyos. No? Nakuha mo? At ang mamamatay talaga dyan, Diyos. Sa Hebrew, 9:16 to 20. Na kung hindi mamamatay yung gumawa ng tipan, wala kayong kwenta. Useless yung tipan nyo. No? Kaya sinabi sa Hebrew 9:16 sapagkat kung saan mayroong tipan, doon kinakailangan kamatayan ng gumawa niyon. Naintindihan mo? Dahil sa 15, dahil dito siya tagapamagitan sa isang bagong tipan, sa pamagitan sa kamatayan o kung sa katuturan ng mapagsalasang nasa ilalim ng unang tipan ng tinawid ng sitang yun ng pangako ng manong walang hanggan. Sapagkat kung saan naroon ang tipan, doon kinakailangan kamatayan ng gumawa niyon. Sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamamatay ang gumawa. Sa ibang paray, walang anumang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. Ang unang tipan, hindi tinulgan ng walang dugo. Sapagkat nang salita ni Moses ang bawat uso sa buong bayan sa kautos sa komisyon ng dugo sa mga pulumbaka, mga kambing, may tupulahibong mapulang lupa sa paminisigan ng klap, yan din ang buong bayan. Intindihan mo? Kaya wala kayo wisik ng dugo ni Kristo. Ha? Sandali at may kausap ako. Pabayang ko yan.
Tuloy natin. Sino pa nga mamamatay sa iyo? From Genesis to Malakay, mamamatay ang Diyos, iho. Ha? Mahabang panahon hinintay ng Pasko na yan. Kamatay ng Diyos bilang hain. Wala ibang pumasok sa Hebrew chapter 9. Hindi si Kristo. Taking glory. Hindi glory. Sabi 24:7 to 10. At ang pinatay sa 1 Corinthians 2:8, yung King of Glory. Ha? So, yan yung paniniwala. Pastor Obensa. Siyempre, yung mentor ni Obensa, si Lagpas. Paniniwala nila na ang Diyos daw ay namatay. Yan din naman ang aral na paniniwalaan ni Ventilador. Kasi ang aral na pinaniwalaan ni Ventilador, Diyos daw namatay. Yan talaga yung tawag sa ang ama mismo namatay sa krus. Kaya nga, Patri Passionism, Father Passion. Hindi anak na napatay. Mismo yung si Father. Kaya yun ang tawag dyan. Father Passion. No? Hindi nanganganak ang Diyos. Tandaan mo yun. Magdadalawa yung Diyos mo. Pag nanganak yan. Katawang tao lang yung Diyos eh. Saka ang Diyos hindi espiritu lang. Ang Diyos may espiritu. Pangyarihan yun. At karunungan binibigay sa bawat tao. Hindi yung sinasabi mo na gaano karami tao, ganun di karami espiritu. Mali. Yun yung kapangyarihan ni Kristo sa lahat ng tao na hinihirang niya. Kaya sabi sa 1 Corinthians 2:16, ang isipan ni Kristo taglay natin. Tayo yung espiritu na walang ganang sarili na pag dumating sa iyo, ikaw yung magiging sarili nun. Sa John 16:13-14. At ang marinig mo lang kay Kristo yung sinasabi mo para luwalatiin siya. No? Pero pag sinabi natin na ang Diyos ay namatay, hindi kalikasan ng Diyos na siya ay mamatay kasi siya ay sa pananakasulat. Ang Diyos ay espiritu, walang laman at walang mga buto. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Mali yung aral nyo na yan. Ang Diyos ay espiritu lang. Ang Diyos may espiritu. Ang Diyos ay espiritu ni Kristo. Kaya sa Roma 8 na tumitir sa espiritu ng Diyos. Wala ka espiritu ng Diyos, wala ka espiritu ni Kristo. Diba? Ganun yun. Kaya nga, yung sinabi ni Kristo sa apostol niya, nung pinagalitan niya na napagkaman siya multo, ang espiritu walang laman at buto. Sabi niya, ba't tingnan niyo kung meron? May katawang panlangit na siya noon. Nabuhay siya maguli. Nasa katawang panlangit siya, kaya nabutas-butas pa rin yun eh. Naibabalik niya, naiwawala niya. Kahit sa meeting, nawawala, bumabalik. Doon sa meeting nila Tomas, biglang sumusulpot. Ang totoo niyan, ang Diyos nakikita. Nai-invisible niya lang yung katawan niya. Yun ang original niya. Ang Diyos ay visible. No? Kataan kayong kalarawan yan. Hindi yung sinasabi ang Diyos ay hindi nakikita. Ang sinabi sa John 1:18, walang tao nakakita sa Diyos. Ano? Kasi hindi tao yung dumating. Naintindihan mo? Hindi tao yung dumating na yun. Kasi sinabi, walang tao nakakita sa Diyos. Dahil kung may tao nakakita sa Diyos, kalabas, tao si Kristo. Yung sinabi doon ni Juan, walang tao nakakita sa Diyos, nakita ni Kristo. Ay, hindi siya tao. Siya na mismo yung Diyos. Ha? At batay sa unang Timoteo 1:17, sasagutin ko yung mga aral ni Ventilador na kinalat niya sa Facebook. Kasi kanilang aral, ang Diyos daw ay namatay. Pero sa Bible, hindi po namamatay ang Diyos. At hindi kalikasan ng Diyos na siya ay namatay. Sinabi na ngayon ni Kristo sa Acts 3:15, you killed the source of life. No? Acts 7:52, pinatay niyo yung Joshua, yung matuwid, sabi ni Esteban. Kaya siya pinatay, pagkilala siya ng ibang Diyos. Nakala may ibang Diyos, nung pala yung Diyos din nila sa Old Testament. Ano? Ganun yun. Titingnan niyo po sa 1 Timothy 1:17. Ayan, 1 Timothy 1:17 saka 1 Timothy 6:14-16, mga kapatid, manamahal ko sa Panginoon sa Kristo. Yan ay patotoo ni Pablo. Paano niya na-encounter si Kristo? Hindi sinasabi si Kristo walang kamatayan na hindi man namatay, no? Dahil si Kristo, nung pinakikilala ni Pablo, namatayan. Yan yung pinatutuhan niya kay Agripa. Naniniwala ka ba sa
kasulatan ni Moises, sabi niya gano'n kay Hari Agripa, no? Na dapat mamatay ang kordero at mabuhay na maguli sa 3 araw, sabi niya gano'n. Tapos sasabihin nyo, sinasabi ni Pablo, walang kamatay Diyos niya. Testimony niya yun, alam mo kung bakit? Alam niyang patay na yun, natawag pa siya. Kaya sinabi niya, walang kamatayan. Ikaw man ang tawagin ng patay na, at na-encounter mo pa. Kasi sabihin mo, walang kamatayan yun. At hindi matitigil na sa liwanag dahil binulag siya ng liwanag na yun. So marami na namamali dyan sa talatang yan. Nakabasa lang kayo ng walang kamatayan. Akala ninyo, sinabi na ni Pablo, hindi namamatay ang Diyos. Eh gustong mamatay ng Diyos, yun ang nakahula. Psalm 22:1, 1-18. Isaiah 53, 1-12. Ang dami-dami dyan. Hindi pwedeng hindi Diyos ang mamatay sa atin. Yan ang hinadlangan ni Satanas. Nung mamamatay si Kristo sa Matthew 16:19-21, sabi, pupunta akong Jerusalem, papatayin ako. Sabi ni Pedro, kinorner niya si Kristo. Wag ko, sabi nga no. Hindi mangyayari yan. Ang sabi ni Kristo, umuwi ka sa likuran ko, Satanas. Hindi sa Diyos ang iniisip mo, sa tao. Ganyan kayo. Iniisip nyo lang yung pantaong style nyo. Lahat ng tao dapat may dugo ni Kristo. Kanya pagbabalik, yan ang hanapin. Pilit nyo inaalis. No? Napakahabang panahon na nakalagay sa Bible ang pagkamatay ng Diyos. Tapos nung nangyari, inaalis nyo, binuburan nyo. Bakit? Kasi inaalisan nyo na pagbalik ni Kristo, walang dugo sa hamba ng pinto ay mga tao. Eh, Pasko lang naman ang sama rin ng Bible eh. Yung pagpatay ng lalaking kordero, pagpapatawad ng kasalanan lahat. O, kung paano niligtas sa Exodus yung mga tao, no, na may hamba na may dugo ng tupa sa hamba ng pintuan, ganun din tayo liligtas. Pagbalik ni Kristo, hindi na hanapin tatak niyan. Kaya sabi niya, kumakain na akin lang, minum na akin dugo, buhay ko sa huling araw. O, di ba? Sabi diyan. Totoo ni Saulo yan. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Kita nyo na? Si Kristo lang tinutukoy ni Pablo dyan. Kahit basahin nyo yung 1 Corinthians 16:14-15, mahayag dyan na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon si Kristo, na siya lamang nananasa liwanag, sabi, na hindi matitigan. Kita nyo paano kayo dinadaya ng mga pastor na yan. Nung buhay si Kristo, kaya niya namang hindi mamatay eh. Kaya sinabi niya, kaya ko humingi ng 12 batalyong anghel sa Ama eh, patay kayo lahat. Diba? Pero paanong dapat na mangyari ang nakahula? Diba yun ang sinabi ni Kristo? Diba sabi dito ni Kristo sa sa Mateo 26:53-54, hindi mo ba alam na kung hingi ako sa tulong ng aking Ama, padadala agad niya ako ng 12 batalyon ng anghel? At alam niya bilang nasakto ng anghel. Kaya rin yung Ama na yun nung papadala. Ngunit paano kailan matupad ang nakahula? Nagsasabing ito yung dapat mangyari. Kaya ni Kristo tawanan lahat ng pagsalaksak nyo sa tagiliran niya. Pero hindi matutupad na sa Zacaria 12:10 na binagmamasdan nila kanilang inulos. Kaya ni Kristo hindi patay ng buhay niya. Nasa John 10:18 naman yun eh. Kusa akong binibigay aking buhay, kusa akong binabawi, sabi niya. May karapatan akong magbigay, may karapatan akong bumawi. Di ba? Tawarin kayo. Patutuo ni Saulo, ginawa ninyong literal. Makabasa lang ko ng isang walang kamatayan eh. Ginawa ninyo, hindi na namatay yung Diyos. Pinupuri lang ni Pablo at tinitestify sa inyo na kahit patay na, natawag pa siya. Kaya niya tinawag na immortal. Testimony niya kay Kristo yan. Yung ipapayag na hari na mahari sa 1 Timothy 6:14-16. Nanunurkat lang kasi kayo eh. Basahin niyo yung talata, no? Yung ipapayag na hari na mahari, Panginoon ng mga Panginoon, iho. Tuloy.
Sabi nga sa Tagalog, ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa isang Diyos na paliwanag. Kaya hindi makititigan, binulag si Pablo nung liwanag na yun. Kaya hindi niya matitigan. Hindi niya naman makikita yun kasi hindi naman pinakita ni Kristo talaga yung mukha niya sa likod ng araw. Simula Genesis to Revelation, hindi niya pinakita yung mukha niya sa likod ng araw, no? Laging may araw yun sa Exodus 30:21-23, Isaiah 6:1, umiilaw na para araw. Kaya nga sa Matthew 17, nag-transfiguration pa si Kristo. Nakasama si Elias at si Moises para ipakita yung mukha niya roon sa sikat ng araw na nasa Revelation 1:16 din. Yan ang hindi pinakita ng Diyos sa atin. Wala talaga nakakita ng mukha na yun sa likod ng araw. Pagpatay na kayo, sa kanya na makikita yon. Okay? Tuloy. Ni Apostol Pablo, na yung haring walang hanggan, walang kamatayan, hindi nakikita. Paano mo mapapatay yung Diyos? Kahit basahin hunin niyo yan, ano? 1 Timothy 6:16. Si Kristo rin yung tinutukoy ni Pablo dyan. Yung napatay. Na siya lamang, sabi, ipapahayag na hari ng mahari, Panginoon ng mga noon. Na siya lamang, walang kamatayang nananasa liwanag na di matitigan. Patutuo niya yan kay Kristo. Tandaan niya yan. Dahil patay na tumatawag sa kanya, ba't pa siya tinatawag? Ikaw man ang tawagin ng namatay na, kilabutan ka, sabihin mo talaga walang kamatayan yun. Ganun yan. Basahin natin dyan 1 Timothy 6:14, no? 2:15. Dinadayan niya kasi kayo eh. Sa 1 Timothy 6, to 16, ayan, no? Tuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpakaitan ng ating Panginoon Kristo. Sa kanyang kapanahonan ay ipapahayag siya na maparintang mga kapangyarang hari ng mga Panginoon ng mga Panginoon. Papahayag siya na siya lamang walang kamatayan na nasa liwanag, na di malapitan, di nakita sino man tao. Walang ibang pinakapangaral si Pablo dyan, kundi si Kristo yung tumawag sa kanyang namatay na. Ha? Tindihan mo? Kaya tuloy. Hindi nga ang Diyos na ikita. Kasi walang taong kailanman nakakita sa Diyos. Yan, yung sinasabi na walang tao raw nakakita sa Diyos. Ang Diyos nakikita, na iwawala niya lang sarili niya, na igagawa niya lang invisible. Kaya nga nung si Kristo nagmi-meeting sila Tomas, biglang nawawala, biglang lumilitaw. Ang original na Diyos talaga, nakikita ho yan. Nakausap nga ni Moses ng face to face yan, no? Sa Deuteronomy 32. At yan ay nagpakita sa atin. Dahil kung hindi nyo nakikita yung Diyos, wala kayong kwenta ang tao. Pakita na nga yan eh, dumating na nga yan eh. Yan talaga itsura ng Diyos. Ang Diyos hindi ho espiritu lang, tandaan niya. Ang Diyos may espiritu. Kaya nga sinabi, ibubuhos ko aking espiritu sa lahat ng laman. Ibubuhos ko aking espiritu, ko at aking, mayroong may-ari. Halimbawa ako si Ben, bubuhos ko espiritu sa inyo. Oh, nakikita nyo ko. Yung kapangyarihan ko power, para maging isipan kayo ni Kristo, 1 Corinthians 2:16, ako yung nakakunik kayo sa akin. Dinidiktahan ko kayo ng aking isip, kung ano sasabihin nyo sa tao. Para parangalan ninyo ako. Tuloy. Tingnan natin sa unang 4 at ang versikulo ay 12 ay ganito. Sabi rito, sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin. At ang yung layo nung ginamit niya. Yung John 1:18, walang tao nakakita sa Diyos. Hindi Diyos yung dumating, hindi yan tao. Yun ang ibig sabihin ni Elijah, Juan Bautista, na sinasabi niya na ako yung tinig na sumisigaw sa ilang sa John 1:21-22-23. Kaya nga John 1 lang yan eh. John 1:18, walang tao nakakita sa Diyos. Ibig sabihin lang, hindi na Diyos yung dumating, hindi na tao yung dumating. Diyos na yun. Ha? Oh, ganun ibig sabihin nun. Kaya sa John 1-14, pinatutuhanan ni Juan yung let there be light, yung ilaw na yan. Walang ibang ilaw na sinasabi ang berbo kundi siya. Sa 1 Corinthians 4:6 yan, for God who commanded the light to shine in darkness, that shine our heart to see the glory of God in the face of Jesus Christ.
Ang pag-ibig ay naging sakdal sa atin. Kung sa English, sabi ito, no man has seen God at any time. Maliwanag na pinapayag ng Bible na walang nakakita kaya man. Kaya nga tayo kalarawan ng Diyos. Filipos 3:20-21. At pagka may nasa langit, habang hinintay natin yung katawan ng Panginoong Jesucristo na maging ganun din yung katawan natin, tapos sasabihin nyo, hindi nakikita yung Diyos. Anong klaseng aral yan? Dating nga sa alapaap yan. Revelation 1:7-8. Sinintay yung dating sa alapaap kung hindi nyo nakikita yung Diyos. Ito. Aral ka pa, pastor. Sa Diyos. Kung walang nakakita kayo naman sa Diyos, paano mapapatayin yung Diyos? Hindi ka nakikita ang Diyos. At kung makita, kasi gusto nga mamatay ng Diyos eh. Yun nga pinasabi sa mga apostol, di ba? Psalm 22:1-18, Diyos ko, ba't mo pinabayaan? Pinasulat na kay David. Sa 18, pagpupustahan yung damit. Sa 15, mauuwaw siya. Kasi gusto nga mamatay ng Diyos eh. Di ba tinahadlangan mo? Hindi ba ikaw si Satanas? Tinahadlangan mo yung pagkamatay ng Diyos? For how many thousand years sinihintay na yan? Bago pa malalang ang mundo, hanggang matapos ito, may mamamatay. Magliligtas. Nakaprapis na yan sa Genesis tumalakay, iho. Tapos nung dumating, bigla mong sinira ng Diyos mo, hindi nag-alis yun ng buhay. Ako, aral-aral, pag may time. mo man ang Diyos, granting mo lang accepting. Kung makita mo man ang Diyos, hindi mo naman mapapatay ang Diyos kasi ang Diyos ay immortal, sabi ng Bible. Immortal ka nga na immortal, eh kung gusto nga ng Diyos na mamatay siya. Kaya ka binaba niya yung sariling sa Filipos 2, di ba? Oh, binaba niya. Wala siyang kapantay na Diyos doon. Kung hindi yan naghubad, sino siya? Aralin mo yan. Oh, binaba niya yung sarili niya, muna siyang alipin. Yun yung nasa 1 John 4:20 na pag di sinabing ang Diyos naging tao, sa demonyo kayo. Yun nasa 1 Timothy 3:16 na God manifested in flesh. Lahat na yun si Kristo yun. Testified by the angel, testified by the Spirit, preached unto Gentiles, into the believe into the world, and tinanggap sa langit. Aral. Tuloy. Walang kamatayan. Walang kamatayan. So, nakikita, no? Sa lahat mga kaibigan, napakaganda yung ating ipapangaral. Yung totoo kasi ang paniniwala nila, ang Diyos daw namatay. Hindi naman namamatay ang Diyos. Ayun nga, ano sa sinabi ng Diyos, mamamatay siya. Genesis 2, Malakay. Nag-review ka ba ng Isaiah 53:1-12? Isaiah 54:13-15? Nabubugbugin niya, papatay, sasaksakin ha? Sa Sakaria 12:9 na pagtititigan nila yung mga Sakaria 12:10 na tititigan nila yung kanilang inulos, hindi mababali ang buto ng kordero. Iho, gumising ka. Kasi sa banang nakasulatan, sa immortal nga ang Diyos na ating ipinapangaral, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon, kung ang Diyos ay namatay ayon sa paniniwala ng ventilador at Ginoong Pastor Ruben sa Kaibigan, kung ang Diyos ay namatay granting. Kung namatay ba ang Diyos, sino ang bumuhay sa Diyos na namatay? Ang klaseng tanong yan. Kristo nga ang bumuhay sa sarili niya. Diyan to 19-22. Ibayin yung templong to. Tatay ko 3 araw. At nang mabuhay siya maguli, napag-alaman ng mga alagad na sinabi niya na yun, sabi sa 22. Aba, kung hindi kayang buhay ni Kristo sarili niya, paano tayo bubuhayin? Paano siya magsasample? Kasi gusto mo, may iba pang bumuhay sa'yo. Si Satanas na yan, iho. Oh. Kasi sabi mo, may bumuhay na iba kay Kristo, ginamit na nga sa Mateo 27:40 na panglait sa kanya. Ikaw nagsasayang kaya mong itayo ang templong 3 araw, baba ka sa krus. Pinanlait na nga yun, hindi ka pa nakaintindi. Paano mamamatay ang Diyos? Kaligwas yun na sinabi ng Bible na immortal. Pagka namatay ba ang isang Diyos, masasabi ba natin yun na yun ay Diyos? Ang kamatayan kasi umihiwalay na espiritu mo sa laman. Pero espiritu mo gumagalaw yun. Yun tinatawag na espiritu ng patay na gumagalaw din. Kaya ka nakapangaral sa espiritu ng patay. Ngayon kailangan balik kay katawan mo para masabing espiritu ka ng buhay. Naintindihan mo? Hindi yung pag namatay si Kristo, patay na espiritu niya na nabulok, nanigas, di na gumalaw. Ang kapangyarihan ni Kristo, yung salita na yan, tuloy-tuloy na yan. Kaya kung yun ang dagit sa isang salita ko, sabi niya. Oh, balik sinabi niya, huwag ka naman ng buwan araw, tuloy ang ikot niyan.
Yan ang power and wisdom ni Kristo. Hindi mo nalalaman. Kaya 1 Corinthians 2:16, ang isipan ni Kristo, taglay natin. So kung ilang tao yo, isipan natin si Kristo. Hindi ganun yung sinasabi mo na kung gano'n karami tao, gano'n karami espiritu. Mangmang naaral yan. Para ka lang cellphone, nakakunik ka rin sa globe. Oh, yung signal between you and God, yun yung nagdidikta sa utak mo kung paano ka mananalangin, mananaginip, makakapag-prophecy. Nasa Joel 2:20-32. Oh, yun. Hindi yung sinabi mo na binusa kung ilan yung tao, yun din ang bilang na espiritu. Ay, kamang nung aral yan. Pinapaliwanag na ang Diyos ay immortal, walang kamatayan. Yung aral kasi na. Yung nagsabing walang kamatayan, immortal, patotoo nga ni Saulo yun. Kaya yung sinabing immortal, patay na yun, natawag pa siya. Tandaan mo yan, ulitin ko sa yan. Testimony ni Pablo yun na hindi matitigan na nasa liwanag dahil binulag siya noon. Matuto ka makinig. Kala siya 1:12-13 yan. Ano sa akin pamuyaw Diyos, inusig ko iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo, si Kristo lang ang Diyos. Kaya sinabi sa Galatia 1:10 kung ako'y nagbibigay lugod lang sa tao, hindi sana ako naging apostol ni Kristo. Di sa Diyos siya naging apostol, nagbibigay lugod. Kapag niya panisip, Diyos daw ay namatay kasi ang ginagamit nilang talata, isa sa ginagamit na. Bibigyan ko kayo ng idea, kanilang paggamit ng talata na kung bakit daw ang Diyos ay namatay. Yung Gawa 20:28, sabi doon, ganito ang pahayag ng Panginoon. Sabi dyan, ay ganito. 20:28 na Gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanya'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kita mo na, sino gumawa obispo? Si Kristo din. Di ba? Binili niya sariling dugo. Sino ngayon ang bibili sa inyong sariling dugo ng Diyos? Kung hindi namatay ang Diyos niyo. Kaninong dugo ngayon yung inano sa inyo? Tinigis. Di ba? Ingatan nyo yung sarili at buong kawan. Isa lang ang pastol, o isa lang ang kawan. Ginawa kayo Espiritu Santo. Espiritu Santo ni Kristo yan. Ginawa kayo obispo, leader. Paano yung iglesia ng Panginoon? Iglesia ni Kristo yan. Iglesia ng Diyos yan. Yung inusig ni Saulo. Wala namang ibang iglesia ng Diyos. Iglesia ni Kristo. Yung mga kumalat dyan, yung peke, yung dating daan, iglesia ng Diyos daw. Yung isa naman, iglesia ni Kristo, tao naman. Si Manalo naman yun. So, mali yun. Iglesia ni Yeshua yan. Harasli, bimili kayo din. Sa Acts 26:14 sa Hebrew kayo nausap na language si Saulo, si Pablo. Alam mo, tuloy. Sino po ba mga kaibigan sa bidyan? Yung pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na pinili niya ng kanyang sariling dugo. Sino po ba itong Panginoon na pinili yung iglesia? O, kita nyo ha, itigan nyo mabuti ang sinasabi niya, pakinggan nyo mabuti. Sino daw yung Panginoon na bumili ng sariling dugo sa iglesia? O, hindi niya alam. Grabe. One Lord lang na Israel. Pag may nabasa kayong Christ dyan, one Lord lang na Israel yun. O. Tuloy. Kasi iglesia ito ng Panginoon. Tandaan natin mga kaibigan at mga kapatid. Ang nagtayo ng iglesia ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya tinatawag itong iglesia ng Panginoon. Binili niya ng kanyang sariling dugo. So, sino po ba itong Panginoon na ito na bumili sa iglesia, tumubo sa iglesia? Sino ba ito? Walang iba kundi ito ang ating Panginoon Jesucristo. Ayun pala, kita nyo. Alam niya naman palang Panginoong Jesucristo yun, tumubos, bumili sariling dugo. Isa lang naman ang one Lord God ng Israel.
May dalawang Panginoon ng Israel? Wala. Kaya sinabi yan sa 1 Corinthians 8:6, di ba tayo may isang ama lang, ang Diyos. Hindi binigyan pangalan. At isang Panginoong Jesucristo. Di nilabas yung pangalan ng one Lord. No, di ba? Tuloy. No, yung Panginoong Jesucristo, Yung Panginoong bilang anak ng Diyos, yun po yung namatay. Yun po yung namatay. Kasi hindi mo naman mapapatay ang Diyos eh. mapapatay ang Diyos eh. Yung hindi natin mapapatay. Gusto mamamatay ng Diyos sa Pilipos 2, di ba? Nagpakababa. Namuhay na isang alipin. Gusto niya mamatay para sa atin. Ganyan tayo na kamahal. Yung John 3:16, hindi dugo, hindi ano ng Diyos yun. Yung John 3:16, hindi anak ng Diyos yun. Sa John 3:13, walang umakatat mo ba kundi yung Diyos na. Hindi yun anak ng tao. Tuloy. Patay ang Diyos. Kaya ang Panginoong Jesucristo, kaya siya namatay. Dahil siya ay nakibahagi sa laman at dugo. O, namatay naman pala eh. Nakibahagi sa laman at dugo. Tapos sasabihin mo, hindi namamatay yung Diyos. Eh, lumalabas niya, hindi mo Diyos si Kristo. Habang nandito pala si Kristo sa lupa, hindi mo na Diyos. Ay, naku, iho. Mag-review ka. Yung anak ng Diyos. Yung anak ng Diyos. Nakita niyo, nagkaanak pa yung Diyos niya. Ay, mag-ama pala Diyos mo eh. Anong klaseng aral yan? Nakakalit sa'yo may anak ang Diyos. Yung sa aklat ng Roma 8:3. Ito hindi naman ito binabasa ni Ventilador. Kasi palalabasin ni Ventilador. Yung Diyos na nagsugo kay Kristo. Yan din yung si Kristo rin yung Diyos. Mali, 8:3. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusuko ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang sa larin. Nag-anyong lamang sa larin. Nag-anyo lang. Nag-anyong lamang sa larin. Yan yung Pilipos 2. Bagamat siya'y Diyos, di naging kapantay ng Diyos, sinubad niya yung pagiging Diyos, at namuhay na isang alipin sa larin. Yan yun. No. Ay, nako. Tawarin ka. Huwag mong pagubarin si Kristo. Siya na yung Diyos sa Pilipos 2, di ba? Walang pinapantay ang Diyos yun. Siya na yung mismong Diyos. Sinubo pala ng Diyos yung kanyang sariling anak. Yung pagkasubo ng Diyos sa kanyang sariling anak. Kita nyo, yung Diyos nyo raw may sariling anak. Anong klase kang pastor? Yung Diyos mo may sariling anak. Mag-ama. Trinitarian din kayo. Kaya kayo napagkama ng mga kulto. Style Trinity mga ginagamit mo, iho. Wala kayong God the Father Jesus. Magkaroon man kayo, maroon ni Jesus yung hindi na pa ako sa krus. Malaking kalokohan ng aral dyan. Meron kayong junior, senior Jesus, gano'n. Anak, nag-anyong lamang sa larin. Eh, kung titignan natin mga kaibigan, yung kanyang anak. Sabi doon, sinugo ng Diyos ang kanyang sariling anak na nag-anyong lamang sa larin. So, yung anak yung sinugo. Nakakatawa. Hindi, anak ang sinugo. Yung nasa Pilipos 2 pala. Anak pala yun. Yung nagpakababa. Tawarin ka. Kasi mababasa naman natin yan sa unang 4:15 na 4:14 ng unang 1. Titignan po. At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Iba yung sinugo kaysa doon sa sinugo niya. Oh, kita mo nga. Iba para yung sinugo sa nagsugo. Ay nako. Tawarin ka, sinabi na si John 12:45, nakakita sa nagsugo sa akin. Sa John 1:11, dumating sa sariling kanya, sariling akin. Ano ba yan? Pag sinabi ni Kristo, akong ama, nagsugo Diyos sa iisa, siya lang yung mag-isa. Hinamitan ka ng talinaga kung ano na kinakalat mo. Meron ko pa rin nagsugot iba sinugo. Aba, Trinitarian, style na style talaga. Trinity ka na lang. Sinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Magkaiba yung sinugo doon sa kanyang sinugo. Magkaiba rin nagsugo doon sa sinugo. Mali pa. Ano ba yan? O, pag-aralan niyo mabuti yan, mga minamahal. Panoorin niyo mabuti mga style nito. Hindi
kagaya ng paniniwala ng iba yung paniniwala ng iba yung nagsubo. Mali. Kasi kung yung O siya rin yung nasa John 3:13 ha, walang ibang bumaba kundi umakyat. Yung nasa Efeso 4:8 wala rin bumaba kundi yung umakyat. Siya nga nagsabog nung sinasabi yung mga sinasabi nyo na propeta, guro, may mga fivefold ministry pa kayo nalalaman. Eh, si Kristo lang yun, pinuno yung kaluwalhatian niya yung langit ha. Mag-review ka, pastor. Sugo ay yung nagsugo, siya rin yung sinugo. Dapat equal sila. Sabi ni Kristo bilang sinugo. Ang Ama ay lalong mas dakila kaysa sa akin. Ang Ama ay mas dakila lalo sa akin dahil siya nga yung Ama. Yung pagiging anak niya, pagiging lam niya, nung pinako siya sa krus, hanggang doon lang yun, naganap na. Naintindihan mo? Matapos niya naganap na yun, wala na sonship doon. Father na siya, nabuhay na maguli. May katong panlangit na butas-butas. Yan po kay Tomas. Nanatili rito ng 40 days. Inalis niya yung butas sa kapangyarihan niya. Kaya niya naman, ialis yung butas, ibalik. Glorified body, heavenly body naman yung sanggol na yun. Hindi nyo lang alam. Na nagaan yung anghel lang sa Hebrew 13:2 na nagaan yung tao. Sabi sa Hebrew 13:2, ingatan yung bisita nyo. Patuloy kayo ng tao at baka yan hindi nyo nalaman ang anghel ng Diyos, di ba? Kayang bigla ng Diyos na maging tao, iho. At dinaan niya na sa procedure ng pagiging sanggol yan. Holy thing na yan, basahin mo sa Lucas 1:35. Yan ang hindi nyo nalalaman. O paano naging isa yun? Paano naging isa yung Father and Son? Paano natin masasabi na yung sinugo? Yun din yung nagsugo. Dahil sabi ng sinugo, ang Ama ay lalong mas dakila sa akin. My Father is greater than I. Siya nga si Father. Siya lang naman ang Diyos na naging sa lahat sa lahat. Di ba? Ama namin Jesus, sumasalahat siya. Sambahin pangalan mo. Siya yung Ama ko eh. Kaya ikaw, sino Ama mo? Kaya nga, Father is greater than I. Dahil siya si Father. Nasa langit na siya ngayon. Tandaan niyo ito. Ang sonship niya, yung ganyan lang yung sonship niya. Yan lang yung tinatawag na son. Paghihinto pa. Matapos patayin yan. At nabuhay na maguli. Si Father naman talaga yung gumaganap na yan. Wala namang iba eh. Si Father na yan. Hindi nga nakakatawa na sabihin. May nagtanong nga sa akin, si Baby Ama raw ba'y namatay? Si Baby Ama na yan, si Father naman na talaga yan. Lucas 25:33 pa lang, si Father na yan, sinabi ni Simeon. Pinuri niya yung Diyos na yan. Sabi nga sa Lucas 2:33, nagulat si Maria at si Joseph sa sinasabi ni Simeon, sanggol. Sinasamba niya yung baby na yan. Father na yan yung Kristo Ang Kristo yung one Lord na ng Israel. Sinabi sa Matthew 22 si David natawag sa akin, paano niya ako naging anak? Hindi naman siya nag-agree na, anak nga ako ni David. Talagang pasusukoy ni Kristo yan. Anak ng tao, anak ng Diyos, anak ni David. Anak ng tao, sumuko sa John 3:13. Anak ni David, sumuko sa Matthew 22:45. Son of God, sumuko sa John 1:49. King of Israel, Isaiah 44:6. Sa bagay, susulpot naman ako dyan mamaya. Tutuloy natin. So, sabihin, mas dakila talaga. Yung nagsugo, sa kanyang sinugo. Paano naging iisa yun? Iba po ang sinugo. Isa doon sa sinugo niya, mga kaibigan at mga kapatid. Kasi ang nagsugo, walang iba kundi yung Ama. Yung sinugo niya ay walang iba kundi yung anak. Mas dakila yung Ama na nagsugo doon sa kanyang sugo. Kita niya, mag-ama talaga yung Diyos niya, no? Yung nagsuguro doon sa Ama, yung sinuguro yung anak, yung nagsuguro sa anak yung Ama. Ang galing, mag-ama yung Diyos mo. Ay nako, tawarin kayo talaga, isa lang kayo sa Ama yung Diablo Hindi nyo talaga Ama si Kristo. Ang anak, inaamin naman ni Kristo yan Sabi niya sa John chapter 14 verse 28. Kung ako'y inyong iniibig, kayo ay mga gagalak, sapagkat ako'y pasasama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa sa akin. Ayun yun, pasasama. Babalik na sa dating siya. Sa John 3:13, Efeso 4:8. Sasama siya ulit. Iiwan ko kayong muli, sabi. Magsasama na siya. Siya na si Father. Yun ang ibig sabihin yan. Mag-aral kang mabuti. Father is greater than I. Mas dakila yung Ama sa kanya. Paano natin sasabihin na yung anak yun ang Ama? Mas dakila yung Ama. Kaysa lahat.
kaysa lahat. No, sabi sa John chapter 13 Sabi sa verse John 16, chapter 13 ang verse alipin 16, na hindi dakila sa kanyang Panginoon, sa kanyang ni ang Panginoon. sinuguman Ni ay ang sinuguman mas dakila ay doon sa mas nagsugo dakila sa kanya. doon sa nagsugo sa kanya. Tandaan yan. Totoo yan na mas dakila nga siya dahil siya yung ama. Naintindihan mo? Matapos niya maging tupa, simula Genesis to Revelation, si Father lang gumaganap niyan. Tandaan mo yan. Trinity style yung aral mo eh. Oh. Mas dakila yung ama sa anak. Dakila yung ama sa anak. Nakita nyo na, mas dakila yung ama sa anak. Siya nga yung ama. Bakit sa langit? O, di siya na yung ama natin. Nasa Revelation 4, Isaiah 6:1-3, John 12:41. Si Holy, Holy, Holy. Nakita ni John. Sinamba ng anghel. 4 na nila lang nabuhay. O, siya yung darating sa Revelation 4. Yo, sinugo ng ama ang anak. Kaya nga sinugo yung anak Kaya eh. nga sinugo yung anak eh. Kasi mas dakila yung ama Kasi eh. mas dakila yung ama Kasi eh. kung yung ama, Kasi yun kung din yung ama, anak. yun din yung anak. Hindi walang susuguin. Hindi walang susuguin. No? O, kita nyo ang kahiluhan nitong si pastor nyo. Kung hindi rin yung anak ko lang susuguin, lumalabas, hindi kaya ng Diyos mo na isugo yung sarili niya at maging tao. Sinabi nga sa Lucas, sa John 1:11, dumating ako sariling akin. Hindi ako pinansin ng aking sariling akin. Ay naku, hindi pala kaya ng Diyos nito na isugo yung sarili niya. Tawarin. Yan ang nagiging problema. Binabati natin si John Backwelder, Montanes. Nabati po natin siya ng isang araw. Kung meron tanong si Padre John Montanes, po siyang magtanong mga kaibigan. So, maliwanag naman ang pinapahayag ng Bible. Merong ama, merong anak. Kasi hindi naman natin pwede itanggi na merong ama at merong anak. O, kita nyo na, meron siyang ama, meron siyang anak. Meron ka ng Espiritu Santo. Sino yung may-ari doon? Yung ama o yung anak? Ha? Kita nyo na. Kulang nang dito. Trinity talaga to eh. Bakit? First and second person ka lang yata eh. Walang ganon. One person lang yan, Mateo 10:20. Pag inusig na si Kristo sa tao, siya na yung magtatanggol. Huwag ka matakot kung anong sasabihin mo. Dahil Espiritu ng yung ama, magsasalita sa'yo. Siya yung ama na yun. Dahil inuusig siya sa amin. Intindihan mo? Dadaling kayo sa sinagoga at hampasin kayo. Dadaling kayo sa mga gobernador. Sabi sa Mateo 16-20 dahil sa pagpapato sa akin sa mga hintil. Ito yung kay Pablo. Dinala nga siya kay Gobernador Felix at kay Hari Agripa. Pero sino nagsalita sa kanya? Huwag kang matakot, Pablo. Dahil Espiritu ng iyong ama magsasalita sa iyo. Nakalagay yung Mateo 20, aralin mo. Sabi doon sa unang 1:22, sino ang sinungaling? Kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. O, ayan. Sinungaling ang tumatangging si Jesus ang Kristo. Si Jesus ang Kristo. Si Jesus ang Kristo. Tinatanggihan niyo yung Kristo na combination ng ama at anak. Doon sa pangalang Kristo, nandun yung root at offspring ni David. Naintindihan niyo? Yan ang natatanggihan nyo. Yung ama at anak sa salitang Kristo. Ibig sabihin siya na yung ama, siya pa yung anak. Siya yung ama, siya yung lamb. Kaya sa 24 noon, pag hindi mo na ipinangaral siya yung anak, wala na kayong ama. Yun na nakalagay doon, di ba? Hindi nyo tinanggap yung anak, hindi nyo rin natanggap yung ama. Liwanag yun. Aralin yan. Ito ang Antikristo. Ang tumatanggi sa ama at sa anak ngayon. Kita nyo na. Ang tumatanggi sa ama at sa anak. Ibig sabihin, nandun sa salitang Kristo, ang root and offspring of David. Nandun sa salitang Kristo, ang ama at anak. Ang ama at lamb. Nakuha nyo? O, diyan kayo dinadaya niyan. Pinalalabas na mag-ama yung Diyos. Ibig sabihin, sa salitang Kristo, nandun na yung mag-ama. Kuha nyo? Yun ang ibig sabihin nun. Kaya nga kayo sinungaling. Pag tumanggi kayo sa Kristo, natatanggihan nyo na yung ama at anak doon sa salitang Kristo. Natatanggihan nyo yung root and offspring of David doon. Kaya sino man tumatanggi sa anak, hindi sa kanya ang ama. 24 na 23. John 2:23. Tinanggihan mo yung anak, yung lamb, natanggihan mo na rin yung ama dahil siya nga yun. O, ang nagpapayag sa anak, pinapayag mo si Kristo, sumasa kanya naman ang ama. O, kuha mo na. Tandaan mo yan kapatid, sa salitang Kristo, combination ng Father and Son yan, dahil sinabi yan sa Mateo 22, 41-46. Sino ako? Anak po kayo ng David? Mali.
tumawag siya sa akin Panginoon. Napa sa Espiritu, sinabi ng Panginoon ni Ruth, maupo ka sa aking kanan. Sinabi ng Panginoon, sa akin Panginoon. Sinabi ni Ruth, doon kay Offspring, maupo ka sa aking kanan. Siya rin yung umupo sa kanan. Sa 110.5. Sa 110.4, naging sacerdote ni Melchizedek. No? Sa Hebrew 5.6. Ngayon, si David na tumawag sa akin Panginoon, paano niya ako naging anak? Di pinatusahanan niya na siya yung root, siya na yung one Lord God ni Israel. Kaya ang meaning ng Christ, one Lord God of Israel. Na naging tao, combination ngayon ng Christ, yung Father and Son. Niyo? Kaya nga ang tumatanggi sa salitang na si Jesus, ang Kristo. Ang tumatanggi sa ama't anak. Makuha niyo sana yan. Sa salitang Kristo, nandun yung root and offspring of David. Ang controversial mga kaibigan, yung gustong iparating kasi ni ventilador. Kasi si ventilador co-founder ng Patriarchanism dito sa Pilipinas. Kita nyo, bulol na bulol pa to. Patripassianism, Father Passion. I-research mo. Anong Painuetos praxis ng Church of Smyrna? Asia Minor. Sumulpot lang si Tertulan na kinuha mo rin yung aral ng Northern Africa. Aralin nyo mabuti yan. Ang patri, ang totoong paniniwala ng mga apostol na ikinalat nila si Kristo. Sa Acts chapter 3 and 4, wala naman ba nagpagaling doon sa lumpo? Hindi Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob na si Kristo. Aralin mo yon. At kaya sinabi, binawala sila, huwag nyo na pangalan ng Kristo na yan. Pangalan na yan. Ano sagot nila Pedro? Kanina kami susunod sa tao, sa Diyos. Pinahan na si Kristo. Kaya yung Diyos sa Acts 22:14, Diyos na ating mga magulang yan. Sinawag si Pablo. Tuloy. Kaya ang sabi niya, tutulad mo ay sinabi ni Kristo sa 22 ng Mateo, ay ganito ang pahayag mga kaibigan. Sabi natin sa 22 at ang versikulo po ay 41. Sabi, habang nagkakatipon nga ang mga Pariseo ay tinanong sila ni Jesus ng isang tanong. Anong tanong ni Jesus? Na sinasabi, ano ang akala ninyo tungkol kay Kristo? Kanino bagang anak siya? Tingnan nyo Anong akala nyo kay Kristo? Anong akala nyo sa akin? Si Kristo kasi siya yun. Tinatanong niya sarili niya. Kanino bagang anak daw si Kristo? Kanino raw bang anak siya? Sinabi nila sa kanya kay David. Sinabi niya sa kanila, kung kayo ay bakit tinatawag siya ni David na Panginoon sa Espiritu na nagsasabi, sinabi ng Panginoon sa akin ang Panginoon. Sinabi ni Ruth kay Offspring. Maupo ka sa akin ka na hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa. Sa 110.5 si Kristo rin yung umupo. Yung Panginoon din. Sa 110.4 sacerdote ni Melchizedek. Nakalagay doon. Walang hanggang sacerdote. Katulad ni Melchizedek sa Hebrew 5.7 din. Ngayon, doon sa Hebrew 10, sinabi doon, mataas niya maghain, ay naupo siya si Kristo sa kanan ng Diyos at hinihintay ang kanyang mga kaaway na sumuko sa kanyang mga paa. Di siya lang ang Diyos. Di ba? Yan ang sinasabi natin Hindi pa napapasuko ni Kristo yung kanyang mga kaaway. Andiyan pa kayo lahat. Kaya magpakatino kayo. Ano sabi sa Hebrew 10:12? Ngunit siya na makapaghandog na isa lamang hain patungkol sa kasalanan na magpakailanman upo sa kanan ng Diyos. Buhat doon, naghihintay hanggang sa kanyang mga kaaway maging tutukan ng kanyang paa. Di ba? Sinabi yan sa Hebrew 10. 12 to 13. Ngunit siya na makapaghain ng isa lamang handog patungkol sa kasalanan magpakailanman umupo sa kanan ng Diyos. Walang kanan mo ang ikarawan sa langit. Siya rin yung umupo na yun. At si Kristo nasa langit, hinihintay na kayong sumuko sa ilalim ng kanyang paa. Alagay yan. Sa Hebrew 1.3 din yan. Sinabi rin yan sa Hebrew 1.3. Palibasa siya sinag ng kanyang kalwalatian, tunay na raw ng kanyang pagka-Diyos, hindi pagkatao. Ay mulalay ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, kanyang magawa ng paglilinis ng makasalanan, lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Siya lang yung umupo na yun. Wala akong mag-ama doon na nakaupo. Tawarin ka. Pastor ka pa naman. Kung tinatawag nga siya ni David na Panginoon, paano siya ay kanyang anak? Kita niya na. Hindi bang ibig sabihin ni Kristo doon? Kung tinatawag ako ni David, paano niya ako naging anak?
tinuloy nyo yun sa ano, wala na nagtanong. Kung sa Matthew 22:46. Oh. Kaya sinabi ko sa Matthew 22:46, wala na nakaimik. No? At walang sino man nakasagot sa kanya ng isang salita, ni wala sino man buhat sa araw na yun na tumanong pa sa kanya ng mga tanong. Kasi inamin niya na, saan yung Diyos ni David? Saan yung Panginoon David na one Lord? Yun ang topic doon. Yun ang summary doon. Tinanong ng Kristo, sino si Kristo? Siya yun. Sino ako? Kanino akong anak? Kay David. Si David na tumawag sa akin, Panginoon. Paano niya ako naging anak? Sasabihin mo, iba yung bumaba na yan. Anak daw yan. Aba? Pastor, gumising ka. Marami kang ipupunta sa impyerno. Ito nagtatanong dito kasi ang tanong ng ating Panginoong Yesus, ano bang inaakala ninyo? Sabi niya sa mga Pariseo, kung ano si Jesus, kung sino si Kristo. Sabi ng mga Pariseo, si Kristo, siya ay anak ni David. Sarili naman niya tinuturing dyan. Siya na nga yung Kristo, siya pa Jesus. Sabi ni Jesus, kung si Kristo ay anak ni David, bakit tinatawag niya si Kristo na Panginoon sa Espiritu? Paano siya magiging anak ni David kung si David tinatawag siya na Panginoon sa Espiritu? Wala namang problema yan eh. Walang problema. Malaking problema mo. Walang problema. Sinabi na ni Kristo dyan, paano kung magiging anak ni David siya tawag sa aking Panginoon? Malaking problema mo dyan. Pagka hindi mo na kaya paliwanag, lulusot ka na lang. Taon ni David sa Espiritu, walang iba kundi yung Kristo. Ngayon ni David sa Espiritu, walang iba kundi yung Kristo. Si Kristo na nga si Jesus. Tinanong niya na yung sarili niya, sino ko dyan? Aba, pastor, gumising ka. Ano pagkakilala niyo sa akin? Sabi niya dyan. Kanino kong anak? Ano pagkakilala niyo kay Kristo? Ginamitan ka lang ng gano'n, nalito ka na. Pero pagdating sa laman, pagdating sa flesh, o pagkikitao ni Kristo, anak siya ni David. Kasi tama ka dyan. Tumama ka, yan ang offspring. Lineage siya ni David, offspring yan. Pero si Ruth, si Kristo mga kaibigan, anak siya ni David sa laman, at anak siya ng Diyos sa Espiritu. Nako, anak daw siya ng Diyos sa Espiritu. Tawarin ka. Yung Ruth na yun na yung Diyos ni David. Ay, loko. Yung Diyos doon ang nakapespiritu, di dalawang espiritu ng Diyos mo. Ha? Ako? No? Kasi si Kristo pinaglihi sa Espiritu Santo, kaya anak siya ng Diyos sa Espiritu. Si Kristo na pinaglihi sa Espiritu Santo, hoy, mahawa ka sarili mo. Sa Lucas 1:35, pumasok yung kataas-taasang yung kapangyarihan ng Diyos, sabi doon, yung Espiritu. Kaya kasi ang Espiritu Santo, kapangyarihan ng power ng Diyos yan. Yan din ang umiiral ngayon, kahit wala na si Kristo sa lupa. Yan ang umiiral, kapatid, ngayon. Parang sa Old Testament din umiiral. Ano ba yan? At anak si Kristo ni David sa laman, kasi si Kristo mga kaibigan, lumabas sa angkan ni David. O lineage lang yun, hindi niya tutong anak sa laman yun, iyo. Walang asawa si Maria. Ha? Lineage, yun lang yung naka-prophecy. Nadadaan siya sa Judah. Yun yung sinasabi na sa Genesis ni Jacob, na sa angkan ng Judah lalabas yung Shiloh. Anak siya ni David sa laman. Sa lineage lang yung genealogy lang yun. Pero totoo nun, walang asawa si Maria. Pag sinabing Ruth ni David, Diyos na ni David yun. Doon nagmula si David. Galing sa lahi ni David. Pakinggan nyo sa aklat na Apokalipsis. 22. Tingnan po natin saan po ba galing ang ating Panginoong Jesucristo. Tingnan po natin sa aklat na Revelation chapter 22 verse 16. Ako si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatutuo ng mga bagay nito sa mga iglesia. Ako ang ugat at supling ni David. Si Kristo na nagsugo ng anghel. Nasa Revelation 22:6 din yan. Yung Diyos ng Espiritu ng mga propeta nagsugo ng kanyang anghel. Ay sino ba Diyos ng Espiritu ng mga propeta? 1 Peter 1:10-11 si Kristo.
Ako nagsugo na ako ang ugat at supling ni David. Ako yung Diyos ni David at ako din yung sumupling sa kanya. Isaiah 11:10 yan, Isaiah 11:1. Mag-aral ka, pastor. Na maningning, natala sa umaga, si Kristo pala, siya pala yung ugat. No? Oh, yun naman pala. Siya yung ugat. Ibig sabihin, siya yung Diyos ni David. Siya yung pinag-ugatan ni David. At yung offspring, yun yung offspring ni David, sa lineage. Siya ang ugat, at supling ni David, supling ni David. Hindi sinabi ni ugat kay supling. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, yun lang yun. Paano si Kristo naging supling ni David? O paano siya naging binhi? Anak siya ni David sa laman. Pero pagdating sa Espiritu, Panginoon siya ni David. O, pagdating sa Espiritu, Panginoon siya ni David. Iho, one Lord lang ang Israel. Dagado Israel is one Lord. Panginoon, Diyos na siya ni David. Problema yung mga kaibigan. Kita nyo, sinabi naman niya, walang problema kasi namumroblema siya. Ano? Ganun ho yan eh. Alam nyo ang tao, pag sinasabi walang problema, totoo niya, namumroblema siya, di niya alam yung sagot. Nahirapan siya. At mga kapatid. No? Kasi ang umiiral noon, walang iba kundi yung Espiritu. Si Kristo kasi nanguna. Sa kalagayan Espiritu. Hindi ho. Ang Diyos talaga may katawan na yan. Nakikita ang sinasamba na nga yan eh. Kaya nga Espiritu ng Diyos. Ang nasa ibabaw ng tubig. Espiritu ng Diyos. Genesis 1:2. Hindi Diyos ay Espiritu. Espiritu ng Diyos. Kotse ng Diyos. Sapatos ng Diyos. Yung Diyos may Espiritu. Yung Diyos may sapatos. Yung Diyos may kotse. Ganun yun. Hindi Espiritu lang ang Diyos. Yan ang lumalang sa Genesis 1:1. Kaya tatlong ng Diyos yan eh. Nilalang ng Diyos ang langit at lupa. Espiritu ng Diyos. Sinalita ng Diyos. Ibig sabihin yung Diyos nagsasalita. May bibig yan. Hindi sinabi ang Diyos ay salita. Sinalita ng Diyos. Iba yun. Hindi sinabi sinalita. Salita ang Diyos. Sinalita. Nakalagay doon sinalita ng Diyos. Espiritu ng Diyos. Hindi sinabing Espiritu ang Diyos. Salita ang Diyos. Genesis 1:2 and 1:3. Tandaan niyo yan. Iba yung ng Diyos. Tatlong ng Diyos yun. No? Nagkatawang tao. Nakitulad sa mga tao. Nagkanyang alipin. Nakitulad sa mga tao. Kristo raw ay Espiritu. Patawarin kayo. May Espiritu ang Diyos. Hindi lang Espiritu ang Diyos. Tandaan niyo yan. Kaya nga nakikita ng anghel yan eh. Sinasamba doon. Nakikita rin ng mga ikatlong langit yan ni Pablo. Nakita niya doon, maraming umaawit doon. Nakikita-kita sila doon. Hindi siya Espiritu. Ang Espiritu di nakikita yan. Utot lang yan. Hangin. Ba't tayo magiging kalarawan ng Diyos? Sa Genesis 1:27 kung Espiritu siya. Ba't naging kalarawan ka niya? Di may hugis siya. May anyo siya. At tayo yung anyo na yun. Maling aral niyang kinakalat nyo na yun. Nandiyo sa Espiritu lang. Kaya Genesis 1:2, Espiritu ng Diyos. Yung Diyos may Espiritu. Sinalita ng Diyos. May bibig yung Diyos nagsalita. Nilalang ng Diyos. Yan, Creator. Yung verbo na yan, Genesis 1:3 yan. Let there be light yan. Puro light sa John 1:14-10. John 1:4-10, puro light. Nasa in Corinthians 4:6 yan. For God who commanded the light to shine in darkness. To see that shine into our hearts, to see the glory of God in the face of Jesus Christ. For God who commanded the light shine out of darkness. Kaya kung ang mga tao ay mamamatay, si Kristo mamamatay din. Kung tao rin mamamatay, si Kristo mamamatay din. Oo, tama ka po. Mamamatay nga siya. Kasi nga, gusto niyang mamatay. Nagpakababa nga siya. Yun ang ginawa ng Diyos. Gusto niyang mamatay. Kaya niyang tawanan niyang saksak na yan. Kahit nga nuclear power yung bagsak mo sa krus, tatawanan lang kayo ni Kristo eh. Pero hindi. Inayon niya yun doon sa hula niya na mamamatay siya. Mag-Diyos ko, Psalm 22:1, Psalm 22:18, paghati ay damit ko, mauuho ko Psalm 22:15, no? Isaiah 53:6-7, parang tupang inihandog. Siya lang yan. Kasi nasabi mo, hindi mamamatay ang Diyos. Isa lang gumaganap niya kapatid. From Genesis to Revelation. Isang Diyos lang yan. Walang mag-ama dyan. Ay tulad na sa mga tao, ay kung ang tao pinanganak, mapanganak din si Kristo. Pero kung paniniwala na nakalagay na siya sa 9:6-7 makapangyarang Diyos yung ipapanganak at siya ang gaganap sa 9:7. Gagituto pa rito ng Lord of Hosts, sabi. Wala bang gaganap dyan? Sa 7:14, Emmanuel, Diyos ang nasisilang. Di ba? Paglilang dalaga, panganak ng lalaki, tatawagin Jesus yung pangalan niya. Kanyang pangalan tatawagin Emmanuel.
Iba yung tatawagin sa panganganak. Kapiling natin na ang Diyos. Si ventilador na ang Diyos daw namatay. Oo, namatay yan. Acts 3:15, you kill the source of life. Acts 7:52, pinatay nyo si Joshua, yung matuwid, yung mabuti ang Diyos. Noon nakalagay, Revelation 1:18, namatay ako. Revelation 2:8, namatay ako. The first and the last. Wala ibang nagsasalita sa Bible, wala'y tatay mo dyan. Si Kristo lang lahat nagsalita dyan. At Revelation 1:11, pasulat sa 7 iglesia. The first and the last. Tutol tayo dyan, mga tutol tayo dyan. Kasi hindi namamatay ang Diyos eh. Hindi namamatay ang Diyos eh. No? Oh, tandaan nyo yan. Yan ang gusto ni Satanas. Hindi namatay ang Diyos. Kaya lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Hindi sa tao, hindi sa Diyos iniisip mo, kundi sa tao. For God's sake, Genesis tumalakay. For how many thousand years? Genesis pa lang, nakahula nang mamatay ang Diyos. Nung naganap ng Diyos, sabi nyo, hindi namatay ang Diyos. Tawarin ka, nakabasa ka lang sa talata na patutuo ni Pablo na hindi namatay Diyos niya dahil patay na yun, tinawag pa siya. Tapos pinatutuhan niyang namatay at nabuhay kay Agrippa. Tapos sabihin niyo, hindi namatay yung Diyos ni Pablo, yun ang pinatutuhanan niya. Aral-aral, pag may time. Panginoon ni David, si Kristo sa Espiritu. Pero pagdating sa laman, David, walang sundo yun. Maraming talaga sa Bible na mapatunay na si Kristo ang pinili na pinayo sa laman. Dagdagan na. Yun yung nasa laman si Kristo nakipag-usap kay isang mga apostola. Yung naging laman na yun na nagsasabi na siya yung root ni David. Kaya sinabi ni Kristo yun eh. Saan yung laman niya? Siya nagsasalita na si David na tumawag sa akin, Panginoon, paano niya ako naging anak? Huy, gumising ka. At 13:23 ng gawa. Mga kapatid ay ganito. Wala namang si ventilador. Hindi naman siya lumilitaw sa live. Nakatago siguro. Huwag kayo mag-alala, lilitaw ako. May ginawa lang ako. 23 tigyan. Mga kaibigan, mga kapatid. 13:23 ng gawa ay ganito ang pahayag ng banal na kasulatan. Acts 22:14, Diyos ng ating mga magulang iho yan. 1 Timothy 1:3, Diyos ng kanununuan ni Pablo. Aral ka. Medyo dikit yung papel, no? Sabi dyan, sabinhi ng tao walang iba kundi si David. Ayon sa pangako, ang Diyos ay nagkaloob ng isang tagapagligtas na si Jesus. Sabinhi ng tao, ito po yung tao dyan, walang iba kundi si David. Sabinhi ng tao ito, ang Diyos ay nagkaloob ng tagapagligtas na Genealogy lang iho yun. Walang similyan ng lalaki. Si Jesus. Gumising ka. Walang kaseksi Maria. Yun lang sinasabi nun. To genealogy sa lahi. Pero hindi sinasabing na anak ni, na talagang anak ni David yun. Ha? Aral kang mabuti. Si Jesus pala, bilang tagapagligtas, kaloob pala siya ng Diyos. No? Sa pamamagitan niya, ang Diyos magliligtas. Ang isa lang po ang tagapagligtas, walang iba kundi ang Diyos. Huwag naman pala eh. Hindi ba nasa Judas 1:25 na yan? Sa isang Diyos na tagapagligtas, si Kristo lang. Nilagyan mo lang sa pamamagitan. Basahin mo nga sa English, wala naman na mamagitan doon. Isaiah 43:11, isang Diyos lang na tagapagligtas. Walang iba. Akong una, ako huli. Di ba sa akin walang Diyos na magliligtas? Isaiah 43:11. Ako lang magliligtas, sabi ng Diyos. Tapos sasabihin mo, susuko na ibang tagapagligtas pa. Sinabi ng anghel, the Savior yung isinilang. Sa Lucas 2:11. A Savior. The Christ, the Lord. Araw nga mabuti, Pastor. Pero sa pamamagitan ng Panginoon, ang Diyos magliligtas. Mga kaibigan at mga kaibigan. Ba, sa pamamagitan pa rin ng Diyos, ginaya pa Jehovah's Witness na si Jehovah nag-utos na si Moses magliligtas. Aba, style Jehovah's Witness yan. Nagagamit ng Panginoon na sa pantao para magligtas. Tawarin ka, iho. Naging pastor ka pa. Gagamit pa rin ang Diyos ng kasangkapan para maligtas ang tao. Ba, ginawang kasangkapan lang si Kristo. Magaling. Tawarin ka. Yan, mga anyong tupa sa likod ay lobo eh. Kaya lumalabas na may anyong lobo eh. Kitang-kita ko naman eh. Kaya
Mali ang Kaya, paniniwala ng mali ang mga paniniwala Patjapanisi, ng mga paniniwala ni Patjapanisi, Ventilador na paniniwala ni ang Diyos daw namatay. Ang Diyos daw namatay. Patripasyanism. Kaya mo, bulol pa. O, Pastor, ayusin mo yung aral mo. Father Passion yan. Isa lang ang ating ama. Amang Jesus. Revelation 27. Amang Diablo, John 8:44. So, kanino ka? Dalawa naglalaban sa mundo. Amang Diyos, amang Jesus. Take your pick. Mamatay ang Diyos. Mamatay ang Diyos. Lagi kang hindi namamatay ang Diyos. Sinabi na ng Diyos gusto niyang mamatay. Kaya nga nagpakababa sa Pilipos 2. Ay, pinagpipilitan itong hindi rin gusto ng Diyos na mamatay. Hindi rin mapapatay ang Diyos. Gusto niya mamatay. Yun ang hinihula. Genesis tumalakay. Intindihan mo. Mag-aral ka. Sino ba teacher mo? Kasi ang definition ng Diyos, hindi namamatay ang Diyos eh. Kaya yung mga naniniwala na ang Diyos daw ay namatay, mali yun. Ang namatay, yung anak ng Diyos. Yun po ang namatay. Yun ang kordero. Yun ang pinagtubo sa ating mga kasalanan. Yun yung ama, yun yung naging kordero. Dahil kung hindi siya yung naging kordero, dalawa Diyos mo. Baka magtatlo ka pa. Dahil may Holy Spirit yung paghahatian ng mag-ama. Ang kanyang anak, kaya nga sa John 3:16, ibinigay niya ang kanyang tungtong na anak. Oo, kita nyo, ginagayat niya doon si 3:16, nagayat ng Trinitarian. Puro kakalukuhan, Pastor. John 3:13 yan, basahin mo. Walang ibang bubat umakyat, kundi yung Diyos na sinabing anak ng tao lang. Wala namang tao sa langit. Efeso 4:8, walang bumaba, kundi umakyat siya rin. Nagbigay ng fivefold ministry, nang punuin niya ng kanyang kalulad sa langit. Anong pinagsasabi mong John 3:16 na bugtong na anak yan? Tawarin ka. Ang pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus lang, Roma 8:29. Kaya ganoon ang pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus, binigyan niya ang kanyang sarili yan. Aralin mo mabuti ang Bible. Ibinigay ng Diyos yung kanyang bugtong na anak. Para sa mga palataya tayo sa kanyang anak at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Huwag nating itatanggi yung anak. May nagbigay sa anak, may nagkaloob. Pinagkaloob na. Tandaan nyo ha, review nyo John 3:13 bago nag John 3:16. Na sinabi doon, walang bomba umakyat kundi yung galing sa langit, anak ng tao nasa langit na. Walang tao sa langit. Walang anak ng tao dun. Ginamitan lang ni Kristo ng parable, anak ng tao, anak ng Diyos, anak ni David, na pinasuko niya rin lahat. Hindi ako anak ni David, Matthew 22:45. Hindi ako anak ng tao, John 3:13. John 1:49, and Isaiah 44:6, and Lucas 1:35. Tatawagin anak ng Diyos lang ang hari ng Israel. Ang Diyos yung kanyang anak, tayo po ay matubos sa ating mga kasalanan. At yung ama naman, nanaan doon sa kanyang anak para yung gawa ng Diyos amang makita doon sa kanyang anak kung sumampalataya ang tao. Sabi dyan, paano ipapaliwanag ang Revelation chapter 1 verse 18 at Revelation chapter 2 verse 8? Yung Revelation chapter 1 verse 18 ang natatanda po yan yung anak ng Diyos. Hala? Mahiya ka naman, mag-review ka ng Revelation. Wala namang anak ng Diyos doon sa Revelation eh. Si Kristo lang na ama nagsasalita lahat yan. Sa Revelation 11 siya nagpasulat niyan lahat. Sige, labas mo yung tatay ni Kristo ng salita dyan. Panalo ka. Yung anak ng Diyos yan, tignan nyo. I-analyze natin yung talata. Pakinggan po natin sa unang 18 na tanong ni Ventilador. Baka akala ni Ventilador, anak ng Diyos yan. Tignan nyo po mga kaibigan at mga kapatid sa Revelation chapter 1 verse 18. Salamat naman, lumitaw si Ventilador. At ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng kamatayan. Yan, tingnan niya sa English. I am He. Ako siya. The living and the dead. Tandaan niya. I am He. Nakalagay dyan. Iho. Tagalog yung nabasa mo. Ha? Ako siya. I am He. The living and the dead. The first and the last. Revelation 2:8. Sabihin mo yan. Antes, paniniwala ni Ventilador. Yan daw yung Ama. Yan daw yung Diyos. Tingnan natin mga kaibigan. Itaas natin, no? Bakit hindi ba Diyos nagsasalita dyan? Mahiya ka naman sa balat mo, iho. Isa lang ang Diyos. Paniwala ko rin, Diyos daw yung nagsasalita doon. Talaga naman Diyos yung nagsasalita sa Bible. Espiritu lang ng Kristo yan. 1 Peter 1:10-11. Espiritu lang ng Kristo, lahat nasa OT. Kaya hanggang dito yan. Tuloy yan. Sa Mateo 24:36, sinusuko ko mga propeta. Diyos lang nasusuko ng propeta. I send you prophets. Ha? Mag-aral ka, Pastor.
Dito po sa Revelation chapter 1 verse 18 yan, no? Tingnan po natin mga kaibigan kung sino ba ito. Dito po sa aklat ng Revelation chapter 1 verse 12, taas po natin ang konti. At ako'y lumingon upang makita ang tinig na nasasalita sa akin. At nang ako'y lumingon ay nakita ko ang 7 kandilerong ginto. At sa gitna ng mga kaldilero ay may isang katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit hanggang sa paa at may bigkis ang dibdib na isang pamingkis na ginto. Tulad ng anak ng tao. Yun yung nasa Daniel 7, yung anak ng tao lumalapit doon sa nakaupo sa trono. Siya rin yun. Revelation chapter 5. Pinakita lang nakaupo sa trono kung paano yung pinatay yung kordero, paano yung pinatay siya. Kasi Revelation 5:14, siya naman si Kristo. Sa Revelation 22:9, sasambay ng anghel sasambay ni Juan yung anghel eh. Wag, Diyos lang sambay mo. Ba't siya naman si Kristo? Revelation 5:14. Siya lang yung Diyos siya. No? Paralan mo yun. At ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputi ng bunga, gaya ng niebe. At ang kanyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy. At ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong pinuli na gaya ng dinalisay na isang lutuang bakal. At ang kanyang tinig ay gaya ng lagasgas ng maraming tubig. Yung nakita pala mga kaibigan, si Juan nasa espiritu ng araw na ito. Nakita niyo raw gaya ng anak ng tao. At ang sabi niya dito ay nakita mo yung kanyang buhok ay maputi. At ang kanyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy. At ang kanyang paa ay katulad ng tasong pinuli. Sino ba ito? Yung kanyang mata gaya ng ningas ng apoy. At yung kanyang paa ay parang pinuling ginto. At so, tingnan natin mga kaibigan kung sino ito. Sino ba ito mga kaibigan? Sa aklat po ng Revelation chapter 2 verse 18, tingnan nyo. Ang sa anghel ng iglesia ng Tiatira ay isulat mo ang mga bagay nito ay sinabi ng anak ng Diyos. Tandaan nyo kung paano kayo dadayain niya. Yung anak ng Diyos dyan, capital A, tapos capital D. Yan yung sinasabi na kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang hari ng Israel. Yan din yung nakasulat dyan. Intindihan mo? Hindi yan maliit na A. Ano? Kaya sa Revelation 3:14, si Amen na yan. Pakinggan muna natin yung pandaraya niya. Anong sabi ng anak ng Diyos? Na may matang gaya ng ningas ng at ang kanyang paa ay gaya ng tansong pinuli. Yung doon sa Revelation chapter 1, verse 12 hanggang 15, yung nakita raw ni John na gaya ng anak ng tao. Yung kanyang mata ay ningas ng gaya ng ningas ng apoy. At ang kanyang paa ay gaya ng tansong pinuli. Tungkol rito sa 18. Sabi dyan, ang mga bagay nito sabi ng anak ng Diyos na may matang gaya ng ningas ng apoy at ang kanyang paa ay gaya ng tansong pinuli. Sabi ni Juan, anak pala ng Diyos doon. Paano magiging anak ng Diyos yan? Hindi mo binasa Revelation 2:8. Kita nyo? Paano yung magdaya? Hindi niya binasa Revelation 2:8 saka Revelation 3:14. Ano sabi sa Revelation 3:14? Sa akin na iglesia Laodicea, isulat mo bakit ito sinasabi ni Amen, ni Sinawa. Si Kristo si Sinawa. Kasing tapat na totoo ng napasimulang paglalang ng Diyos. Ngayon, yung sa Revelation 2:8, nilagpasan niya dahil sinasabi doon na yung nagsasalita na yon, no? Sa Revelation 2:8, sa anghel ng iglesia, sulat mo bakit ito sinasabi ni unat ni huli. Siya yung unat huli. Simulat wakas na yan. I'm the Alpha and the Omega. Namatay at muling nabuhay. Walang ibang unat ulit Alpha Omega namatay, iho. Huwag mong dayain yung tao, nakabasa ka ng anak ng Diyos. Iyan din namang anak ng Diyos na yan na nakalagay doon sa Lucas 1:35. Natatawagin anak ng Diyos. Capital A, small ng, capital D. Kita mo? Ano kang nagdadaya? Nag-aral ka Revelation 3:14, iho. Si Amen na yan. Revelation 2:8, the first and the last na yan. Paano yan? Alam mo, papalitan natin. Ginoong ventilador. Alam mo, papalitan natin yung 2:18 ng Revelation. Yung nakita pala ni John doon sa Revelation chapter 1, verse 13 hanggang 18. Labi nga na amoy na buhay, na mga patay, muling nabuhay, at mabubuhay, magpakailanman. Tapos ang kanyang matay, kaya ng tingas ng apoy, ang kanyang bahay, parang binuling tanso. Sabi doon sa 2:18 ng Revelation, sabi ni Juan,
Yun pala yung anak ng Diyos. Kita nyo, para magdaya, ang kampo ng dilim, anak ng Diyos. Tinawag lang si Kristong anak ng Diyos, ang hari ng Israel. Sino po kayo? Sa Mateo 16, masabi ni Pedro, kayo po ang Kristo. Kayo yung one Lord ni David. O, di ba? Ang anak ng Diyos. Hindi nanganganak ang Diyos. Yung sinasabing anak ng Diyos, yan ay mismo si Father na ginamitan kayo ng talinhaga na anak ng Diyos, anak ng tao, anak ni David. Kaya nga sinupal-pal din niya mamaya sarili niya. Basahin nyo. Hindi magkakandatuto yan doon sa Isaiah 44:6 saka John 1:49. Saka Luke 1:35. Yun lang din yung anak ng Diyos to. Basahin nyo Revelation 3:14. Ako si Amen. Revelation 2:8, the first and the last na namatay at nabuhay. Na may ningas yung kanyang matay gaya ng ningas ng mapulot at kanyang paigaya ng pinuli. O kung pagkumparahin mo yung Revelation chapter 1 verse 13 hanggang 18 at doon sa Revelation chapter 2 verse 18, anak ng Diyos ang nilitaw dyan. Mali ka dyan. Meron talagang anak ng Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, kaya yung aral ni ventilator na ang namatay daw yung mali yun. Hindi wala sa Bible namatay. Ang namatay anak ng Diyos. Yun ang namatay. Naalala mo yung John 17:3. Buhay na, sabi, makakilala ka nila na isang Diyos na tunay. Ito ang buhay na walang hanggan, di ba? Yesu Kristo yung sinugo. Sa 1 John 5:20, nandun din yung anak ng Diyos. Yung anak ng Diyos dun sa itaas, tayo nasa kanyang anak na si Yesu Kristo. Ito ang tunay na Diyos, buhay na walang hanggan. Paano nangyari yung anak ng Diyos doon sa taas? Nagkaanak pa. Yung anak ng Diyos na yan, si Father na yan. Tandaan mo yan. O, tignan natin. Sa Roma 5 at ang versikulo ay Gis. Tignan nyo kung sino namatay. Hindi naman yung ama eh. Ang ama espiritu, hindi mamamatay doon. Ewan ko lang kung hindi niya pa maintindihan. Hindi naman talaga mamamatay ang espiritu. Espiritu na papatayin mo pa. Ha? Naging espiritu lang yun ang patay pag nakahiwalay sa laman. Pero gumagalaw yun. Ang Diyos ko kasi, may laman na yan. At kapag hiniwalay niya yun, patay siya. Kailangan niyang balikan para matawag siya espiritu ng buhay. Yan ang ginawa ni Kristo. Nung humiwalay siya sa katawan niya, nung nakalibing siya, alam niyang patay siya. Kailangan niyang balikan yung katawan niya para mag-espiritu siya ng buhay. Kasi alam ng espiritu niya patay siya. Kaya mali unahon sa kamatayan. Ang kamatayan hindi naninigas yung espiritu na totally wala, banis. Walang araw ng patong yan. Tandaan ninyo yan. Misinterpreted lang. Dahil pag tinanong ako talaga, sino ang Espiritu Santo sa'yo? Si Jesus. Nalagutan ba na niya si Jesus? Oo. Yan. Nami-misinterpret nila yan. Tuloy. Roma chapter 5 verse 10, tignan natin. Sapagkat kung noon tayo mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lupa pa ngayon na nagkakasundo na ay makaliligtas tayo sa kanyang buhay. Yang namatay pala yung kanyang anak sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, pinagkasundo tayo ng Diyos. Ito palang taon to, mag-ama Diyos. Pakinggan niyo mabuti yung pastor niyo. Mag-ama para Diyos niya. Junior, Senior, Jesus. Trinitarian eh. Mag-Trinity ka na lang. Kaya sabi ng mga Trinitarian, we do not believe that the Father is the Son. Sabi ni David K. Bernard. Page 127. Oneness of God, Volume 1. Paragraph 2. Page 127. Do not believe that the Father is the Son. 2 times pa sinabi ni David K. Bernard yan. Yung leader nyo. We do not believe that the Father is the Son. Tawarin kayo. Mag-aral kayo. Basahin niyo aklat nyo. Kayo mga kampo ni Bernard, ingat-ingat kayo. Kayo mga apostol sa kanilang likuran na nasa Luke 16:1-14, yung mga apostol na ayaw mawala ng lisensya. Nagalit yung Panginoon, ba't sinira may aral ko? Natanggal na kita sa pagkapastor. Hindi mo marunong magbukal ng lupa. Nagluloko na lang tao. Natuwagan yung Panginoon sa lilong katiwala. Kailan pa natuwa yung Diyos sa lilong katiwala? Si Satanas yung Diyos niyo.
Yung Panginoon yun, yung mga leader na sa lupa. Sila yun. Kaya sinasabi, matalino yung anak ng lahi na to kaysa sa anak na ilaw. Matalino kayo sa paggawa ng kalukuhan. Dahil din yung pagpapalit na katotohanan sa kayamanan, sabi doon, hindi pwedeng maglingkod sa kayamanan sa Diyos. Pipili kayo, si Kristo na katotohanan o yung tinatamasan yung layaw doon sa maling katuruan na pinangakong tabernakulo na walang hanggan puno yung sa demonyo. Kaya sa Lucas 16:1-14 nilait nila si Kristo dahil pinatataman sila mukha silang pera. Halalin niyo yun. Yun ang nangyayari sa mundo ngayon. Hindi nyo maiwan yung benefits. Kahit malituro, sundan nyo na lang. Kasi dati tayong kaaway ng Diyos eh. Dahil sa kamatayan ng kanya. Dahil sa kamatayan ng kanya. Tayo ng Diyos. Dahil sa kanyang dugo. Dahil sa kanyang dugo. Sandali, nagla-live ako. Ay.